Precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam nyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong